Mainit na balita ngayon itong oral argument sa Supreme Court with regard dito sa corruption. Corruption to dito sa PhilHealth. Ito nga sinasabi nilang bagong Pilipinas. Or should I say ginagong Pilipinas ng Marcos Jr. Bangag. At sinasabi pa nila na the best president. Wala na raw tayong ginawa kundi panira or nanira or maninira sa gobyernong ito. Hindi po ito paninira. Sila mismo ang sumisira sa kanilang sariling pamumuno. Gusto ko lang umpisahan ito, yung reality na ginagawa nila sa Quadcom, Tricom hearing na ito. Talagang punto per punto dito ni Ted Filon at saka ni DJ Chacha. Pakinggan nyo to bago tayo pumunta dyan sa oral arguments na yan. Ang mainam nga po kasi dito, yung pong mga pinanggalingan na po ng unang oral argument mula po kay Justice Javier na mga pagtatanong at saka diskusyon hanggang dito po kay Justice Di Maampaw. Consumer card. Ayan. Balita mo siya na pagagalitan ay wala kang kahawak-hawak na anumang impormasyon detail. Basta lagi ka lang galit. Saka mangorner ka ng kakausapin mong witness para bumaliktad. Congress, pag yung sila Paduano, dapat yes or no lang. Kahit na yung sagot, pwede mo na i-explain. Yun. So ito ibubuod ni pangalan ni Colmenares. Kasi ito ata yung mga nag-file ng motion para naputol kanina. Sige. Ma-motion yung PhilHealth. From the start tayo. Sige nga. Doon sa kasi Samares mo lang saglit lang nga. Kaninong batas yun? UHC law? Kaninong batas? Humingi kayo ng... Saan pa yung kulang sa tao? Yung mga, dami nga nagre-reklamo ngayon na kung 100,000 yung kanilang bill, ang bawas lang 3,000. Maano lang yung tao yung irarason nila. Ang dami-dami na pala nating pera, pero ang irarason, kulang sa manpower. Hello? Asan yung sinasabi ni Marcos Jr. na digitalization? Pwede naman na siguro akong kulang sa tao. Di gawin ninyong digital. Grabe namang rason yan. Araw-araw may nangangailangan sa mga kababayan natin tas irarason mo kulang sa tao. Di ba dapat yan yung inuuna natin, yung fully utilized yung contribution ng mga tao? Bakit nila deposito sa National Treasury? Pera ng taong bayan yun. Nakaw, si Ralph Recto. Kaya natin sinasabi na ninakaw ni Marcos. Sino bang nag-utos kay Ralph Recto? Don't tell me, sariling decision ni Ralph Recto yun. Nagiba? Yung speaking of tulay na yan, ikaklaro lang natin kasi sabi nila, panahon daw ni Duterte yan. Na-cover na natin din yan yung tulay na yan, yung panahon ni Duterte, panahon ni Pinoy, 400 billion plus yung budget ni Pinoy dyan. Tapos, nung panahon ni Tatay Digong, 150 billion ang budget niya dyan. Nung panahon ni Marcos, 2023 at 2024, ang budget dyan is umaabot ng 300 plus na billion pesos. Fitting lang, retrofitting lang kay Marcos pero 300 plus billion. Kaya wag niyong isisi kay Tatay Digong yan. May Justice Secretary Supreme Court Justice ko, nasilo niya, nahuli niya sa sariling bibig ng PhilHealth mismo, nang galing. Tingnan natin. Ng executive na pag-alis sa pondo po ng PhilHealth Justice, ano po? Napakadami yan. We enumerated that sa petition namin. First of all, wala na talagang perang PhilHealth. Ang galing yan sa COA, hindi galing sa akin. Wala nang pera ang PhilHealth, guys. Hindi ko tinatawanan pero grabe, Ang dami natin mga kababayan nangangailangan talaga ng tulong. Pero anong ginawa nila?
inuuna nila kuno ang project para sa tulay, ha? Bankrupt na tama talaga. Bankrupt na ang PhilHealth. Ganyan, ha? Sabi ng PhilHealth, negative na ang equity. Nako. Dahil yung mga pera reserve that will have to be used to pay the claims. At saka yung claims, alam nila actuarially up to a certain amount every year yan. Kaya may reserve para sigurado wala na. Ginalaw na. Bayaran yung lahat ng mga claims. Kinuha nila yung reserve Saan nila kaya dinala? Pakisagot nga, Justice Carpio. Pakisagot mo nga, binulsa ba nila? Opo. Nakita nyo po yun, Justice, na parang grabe gulat na gulat ako, partner. Na-discover ng mga justices ng Korte Suprema. Yung isang public works project, pinondohan ng perang kinuha sa PhilHealth. And yet, that project may already has a budget na inutang pa ng gobyerno. Narinig nyo ba yun, Justice? Utang sa Korea. Fully funded yung project, yung bridge construction. Fully funded by South Korea. Linagyan pa nilang pera galing sa PhilHealth. Kaya nga. Wala naman healthcare sa health. Sa health. Bakit ganun? Infrastruktura ito. Alam mo, pag may sobra doon sa pera para sa bridge, pwede nilang gamitin sa iba yon. Saan kaya? Saan kaya? Sa resort ba? Ganon? Saan nila kaya pwedeng gamitin? Noon pala yun. Kumbaga yung inutang nila para sa proyektong yon, gagamitin naman nila ngayon sa ibang proyekto naman. Or worse, hindi naman natin inaakusahan, or worse, pwedeng mauwi sa katiwalian. Siyempre. Sana all na lang. Sobra na yung pera sa bridge project. So may sobra sila, gagamitin nila sa iba. When you say iba, pwedeng iba na nakatiwalian o ibang project. Ibang project ng bahay nila. Yung mga yung mga tawag nila Cat's Eye Farm to Market Road nila, yung reblocking nila. Yung pwedeng yung prone sa kickback. Justice. Well, they will consider that as savings ng project na ilipat nila ngayon. Pero parang ang hirap lang po lunukin, Justice, diba? Mahirap talaga lunukin. Lunukin na natin, bagong Pilipinas Dahil akong karamdaman. Ang dami naming mga benepisyo na dapat ibigay sa amin, pero kung mapupunta pala sa mga ganyan. Alam mo yun, ginago lang nila yung batas na ginawa ni PRRD, Universal Healthcare Law or Act. Alam mo yun, itong mga pinipetisyonan at minomotionan ng mga Justice Carpio, sila, pangalan nito, sila Shelo Magno. Hindi nila mabanggit-banggit. Basta sinasabi lang Universal Healthcare Law. Law yan ni Tatay Digong. Pero itong Marcos Jr. neto, binaboy, ginago lang. Nung panahon ni PRRD, sabi ko nga, pag 100K ang bill mo, ang babayaran mo lang 3,000 pesos. Pero ngayon, baliktad. Palaki. Bakit ganun? Bawas na bawas. Sige nga. Magmura ka nga. Sige nga. Ang mga benepisyo ng mga miyembro. Tama yan. Hindi lang bawas na bawas. Pag may sobra silang pera, dapat they will include more Filipinos dahil hindi nila nasasama lahat Ang dami pang hindi nag-a-avail ng benefits. So ano nangyayari dun sa mga ganun? Sasabihin na naman, nakatenga lang itong pondo na to, pues amin na yan, gamitin natin. Hindi, may batas kasi. May batas kasi na dapat hindi mo pwedeng bawasan yung PhilHealth na pera. Gamitin, ibig sabihin, gandahan mo yung serbisyo. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi sobra ang pera, di kunin natin, bigay natin sa iba. Hindi yun yung solusyon. Ang solusyon is, ganda, kasi hindi naman kagandahan ang serbisyo ng benepisyo ng PhilHealth. Iba ka talaga, Bangag, kakaiba ka. Ang dami mong mga kakaibang mga gawa na hindi nagawa ng mga past administration. Akala namin worse na itong si Pinoy, no? Pero mas worse ka pala. Kulang na kulang. Tama yun. Ang nakalagay sa batas, pag may sobrang pera sila, they will use that in two ways, to
give more benefits to the members or to reduce the premium. Tama. Ngayon hindi na eh. Meron pang na-issue na OFW na hindi siya bibigyan ng OEC niya kapag hindi siya nagbayad ng full year na PhilHealth niya. At alam niyo ba kung magkano yun? 100K. Kasi binilang from the time na pinatigil ni PRRD yung mandatory noong 2020 dahil nga doon sa COVID, binilang hanggang doon, hanggang ngayon. At yung porsyento, ewan ko kung ilang percent na ngayon, baka 5% na ngayon ang increase. Diba? Grabe talaga. Pero ang tanong, nasa na yung pera ng PhilHealth? Bankrupt na. Objective ngayon, dinoble pa nila yung premium. Tinaas nila yung premium to 5% eh. Tama, di ba? Kasi batas daw yun. Oo nga, pero batas din na yung pondo, be it excess fund, dapat gamitin mo para sa benepisyo ng miyembro. Correct. Tanong, nuknukan ba ng ganda ng benepisyo ng PhilHealth? Di ba hindi? Hindi. There is a big room for improvement. Ngayon, bakit mo binigay ang pera sa ibang proyekto? Di ba? Anyway, Justice, pasensya, nagiging emotional kami po. Ngayon, maraming justices. Bagong Pilipinas pa more. Ang tila baga pumapabor sa posisyon ninyo at ng mga kontra doon sa paglilipat. Are you hopeful na maibabalik sa PhilHealth ang pondo na kinuha ng Department of Finance? And if so, paano natin mababawi? Ginastos na nga po nila sa ibang proyekto. I'm very hopeful dahil napakaklaro sa Constitution natin. Hindi pwede magamit sa ibang bagay itong PhilHealth funds. Nakalagay, it will be used only for that purpose. Pag special fund ito. Nako, magkakanda-aligaga na sila. Saan sila kukuha ng pamalit dyan sa ginastos na Pangalawa, nila walang pinagati-hatian authority. Labag sa Constitution yung ginawa ni Secretary Rector, nilipat niya. Ang pwede maglipat ng savings ay ang presidente lang. Hindi pwede yung secretary. Naka-express yan sa Constitution. Only paano pag-utos ni presidente? President can transfer savings. So, labag na labag talaga sa Constitution. So, I'm very hopeful na i-declare unconstitutional yung ginawa patawag si Recto nila. Yung paglipat ng funds from PhilHealth to the National Treasury at yung paggamit ng funds na yon to other projects. Pero ano pa nga pong ibabalik, Justice, kung ginastos na nila? Ginastos nila yung kinuha nilang pondo. Yun ang sinasabi ko sa kanila na ibalik na ninyo ngayon habang andoon pa yung pera dahil wala may na. decision ng Supreme Court. Alam mo ba yung budget pa nga natin, yung sa GAA? Di ba 6 trillion yun? 6.3 trillion yun. Ang balita ko, ang nagastos 4 trillion na. Nako. Yan pa kayang PhilHealth na billion. Sinabi namin na yung pag dinivert mo yung pera, if for example, Congress said itong pera na ito para sa construction ng bridge ito. Pag dinivert mo, ginawa mong construction ng, let's say, hindi schoolhouse, kahit na public pa rin that is technical malversation. Malversation. Yan. Anyway, tingnan natin itong sinabi nila Shelo, no? Ayan, yung kanilang may share, may babahagi naman, no? Alalahanin mo, Shelo Magno, Ito po ay legacy ng Duterte, yung batas na ito. Surprise appearance ang Commission on Audit bilang witness ng Department of Finance dahil naniniwala tayo na yung Commission on Audit, independent body po yan Medyo disappointing yung ginawa nitong interim commissioner last time kasi in-undermine niya mismo yung COA report. So I think that's very problematic. Yung pangalawa pong comment ko doon bilang ekonomista din, sa binanggit ng COA commissioner, yung sinasabi niyang okay lang na babankrupt ang mga GOCCs kasi may sovereign guarantee naman. I think it's also a very irresponsible comment coming from COA. Dahil dapat ang mga GOCCs natin ngayon, ini-encourage natin maging financially responsible at hindi nagre-rely sa pag-rescue ng government nila, lalo na kung nagkakaroon ng financial mismanagement. Yung pangatlong importanteng punto sa akin nung huling
oral argument ay yung pagsasabi ng gobyerno na may 10 years naman to comply yung requirement ng Universal Healthcare Act. Parang nakakalimutan po ata ng gobyerno na araw-araw may na-o-ospital at may gumagastos dahil nagkakasakit. Dapat po Huwag mong kakalimutan yan, Shelo Magno. Tumutok kayo dyan. Kasi yan yung totoong problema. Hindi yung confidential funds. Sinisingit pa ninyo talaga yung malabnaw naman yun na ebidensya, di ba? Ito talaga ang talagang threat sa health ng ating mga kababayan. Realize nila na urgent ito na be consistent kasi kayo. Siguraduhin na tayo ay may protection under PhilHealth. Understandable kung gano'n ang perspective nila na kaya pala nila kinukuha ang pera ng PhilHealth para i-prioritize ang infrastructure dahil ang pagkaintindi nila may 10 years sila to comply. But hopefully the government realizes na ang bawat Pilipino nangangailangan ng tulong at may urgency na magkaroon ng access para may panggastos tayo kapag tayo ay nagkakasakit. Kaya daw inilipat yung pondo ng PhilHealth ay para doon sa mga unprogrammed budget. Pero lumalabas nung nakaraang oral argument, yung mga proyekto na yun, katulad ng tulay, ay mga may pondo na. So parang bakit mo ilalagay yung pondo ng PhilHealth sa mga programa at proyekto na may pondo na at inutang pa, no? Kaya magandang diba? Tuloy ang Attorney Vic naman. Argument sa April 1 and the court allotted 2 more extra days because they think one day will not be enough to discuss our petition. Sa halip na isang araw Yan, ito yung totoong hearing. Hindi yung contempt sila sa sa kongreso na yan. Ito yung totoo with evidence, ready, prepared yung ating mahistrado, yung totoong makikita natin na meron talagang kabalbalan. Yung sa atin, anong ginagawa nila? Kakasuhan tayo yung 40 vloggers, iko-contempt yung 40 vloggers, fake news, ano ba yan? Walang kakwenta-kwenta, walang epekto sa ekonomiya natin. Ito talaga malaking epekto sa ekonomiya ng bansa natin, sa health ng ating mga kababayan. Lang ang pagdinig sa oral arguments sa petisyon na inihain laban sa 2025 General Appropriations Act o 2025 GAA. Nagdesisyon ang Korte Suprema na gawing 3 araw na tuloy-tuloy ang oral arguments mula April 1 hanggang 3 sa Baguio City. Ayon sa petitioner na si dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, sinabi ng SC na kulang ang 1 araw lang sa dami ng dapat talakaing issue sa petisyon. Sa dami ng dapat talakayin and perhaps because of the very difficult nature of understanding the budget process law and as well as the entire budget itself, yung remains na issue, 4 na issues yun Pagkatapos ng PhilHealth, ito namang GAA. Kimbo, humanda-handa ka na. Tamba, handa-handa na. The constitutional issue. Dagdag pa ni Attorney Rodriguez, obligado ring dumalo sa pagdinig ang chairman ng House Committee on Appropriations na si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. Paliwanag ni Rodriguez, si Kimbo ang umamin na may blanco sa BICAM report ng 2025 GAA. Si Kimbo ang nag-admit na may blanco pero sinabi niya ito raw ay ministerial at iniwan na lang nila para sa mga miyembro ng technical working group, yung mga empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan to fill in the blanks in the Bicameral Conference Committee report. And I think the court would want to be clarified regarding her statement of admission and at the same time pointing to the members of the technical working group as the one who filled in those blanks. Bukod kay Congresswoman Kimbo, ipinag-utos din ng SC na dumalo ang technical working group ng Senado at House of Representatives. Sinisikap ang kuna ng UNTV News ng reaksyon si Congresswoman Kimbo hinggil dito. Sabi naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat lang naharapin ito. Well, para sa amin na sa makabayan, edi tama lang na harapin nila Toron pa more. Yun. Para magkaroon na rin talaga siguro ng... kala ko bangkay. Sorry. Medyo nagulat ako. Prudence or ng decision ang Supreme Court kaugnay doon sa... Buti na lang tapos akong kumain.
body-cam kasi hindi nagiging transparent kasi ang BICAM. So sa pamamagitan nitong petition na ito, yun nga, kailangan nilang humarap doon para makita talaga yung truth behind doon sa binabanggit ng mga petitioner na tungkol doon sa mga blanco. Ayon pa kay Attorney Rodriguez, puspusan na ang kanilang paghahanda para sa oral arguments at paglalaanan niya ito ng oras kahit panahon na ng kampanya. Pangunahan naman ng Office of the Solicitor General ang pagtatanggol sa panig ng mga respondent. Dante Amento, UNTV. Pangungunahan ni Solicitor General, Solgen, si Solven. Pangungunahan nyo, inapahiya ka nga doon sa kay Secretary Justice Javier. Ganito ang mangyayari sa inyo, Kimbo. Ito, pakinggan mo to. Congress allocates budget or collects taxes, provides for collection of taxes to answer for the subsidy of PhilHealth for indirect contributors. Now, when you request money for subsidy, ang ibig mong sabihin, hindi mo papakailam yun, hindi mo naiintindihin yun, gagawa ka ng sarili mong formula because you have limited understanding there's a limited need of our people for health. Your Honor, the current administration agrees with your observation, which is why this particular case under litigation has been the signal it has been using to increase the benefits. Ang tagal na po, 10 taon. So therefore, if the current administration recognize that, very thank you. And therefore, they should bring back the money back to PhilHealth. Huli! Ayan, so dyan na po nagtatapos ang ating diskusyon. At least nakita natin, nakikinikinita ko na yung pwedeng mangyari sa April 1 with this Kimbo in the accolades. Mga grupo nila na ginawa nila sa ating mga kasamahan, dyan sa hearing sa Quadcom na yan. Abay, matatamasa din nila, matatanggap din nila yung mga yung epekto nung ginawa din nila sa atin. Ayan. Kita-kits tayo.